Attorney, kaninyo hindi nabanggit na hinahatiran ng mali-maletang pera itong si Leila de Lima, ngayon po'y kinatawan dyan sa Kamara. Basahin ko po number 44 ha. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng maleta sa mga congressmen, women na naaalala namin sa ngayon dahil nga sila ang napapanood namin minsan sa telebisyon. Alright, opo. Ito po'y sinasabi din ha, na nakakausap si Zaldico at naghihatid mismo sa HOR at sa mismong bahay ng ilan. Dito po sa letter M, De Lima. Alright? Opo. Sabi ho dito, Leila de Lima, mali-maletang pera. Kaninyo po hindi kasama si de Lima sa mali-maletang pera? And bakit po siya hatiran ng pera nung panahon po na sinasabi ho dito sa kanilang affidavit, gayong naging kinatawan lamang po ng isang party list si Ginang de Lima dito lang pong 20th Congress. Ano pong paliwanag po dito, attorney? At totoo po yun na 2025 lang siya, no? Pero ang binabanggit kasi nila noon ay nakakasama siya sa mga meeting pagpatungkol sa ICC, no? Kaya nilagay ko na lamang siya sa mga miyembro ng Congress. Pwede pong error yon, no, on my part. Pero yun po ang sinasabi nila na si Congresswoman Leila de Lima ay pumupunta sa townhouse na yon at paglabas niya ay meron siyang bit-bit na paper bag na pera ang laman nun kasi familiar sa amin yung paper bag dahil kami ang bumibili ng mga paper bags na yan at kami rin ang nagdadala, no? So yun po. Pero I want to make it clear at this point na it could be an oversight for me na nasama siya doon sa listahan ng mga Congress members that created the impression na nabigyan din siya ng mali-maleta. No? Apo. Attorney, sorry po, but I just have to clarify this particular issue that what you said. Sorry po ha, sa pagiging, ano lang ho natin, masyado ho siguro matitalya ngayon. Sabi ho ninyo, error on your part kasi kayo po nagsama sa kanya sa listahan ng mga kongresista. So, kung error po iyan, lumalabas po na kayo na lang ang nagdesisyon, hindi yung 18 na isama yung pangalang de Lima sa listahan ng mga congressman na tumatanggap ng mali-maleta. Hindi ho ba kapag inamin mo may error dito, so kung sabi nga po sa inyo po, no, sa inyo pong mga mahuhusay sa batas, kapag nagkaroon ka ng isang error, opo ha, false is in uno, false is in omnibus. So paano ho namin tatanggapin to na kung nagkamali ka dito sa isa, ilan pa ang pagkakamali mo sa buong affidavit? Yung falsus in uno, falsus in omnibus po, Sir Ted, no? Ay marami ng desisyon ang Supreme Court na hindi yan applicable in general, no? May mga exceptions yan. At katulad ngayon, naisama ko siya sa mga listahan ng mambabatas kasi mambabatas na siya ngayon. Okay. Pero doon sa specific na naibigay sa kanya, meron naman po dyan, no? Na naibigay sa kanya yung paper bag. Opo. So yung falsus in uno, falsus in omnibus po ay marami ng decision po ang Supreme Court na hindi na po yan a hard and fast rule. Okay. Attorney, balikan ko yung sinabi nyo, may naibigay sa kanyang paper bag. So ano po ba talaga? Error po bang naisama siya o nabigyan siya ng paper bag? Nalito po ako doon. Ang specific po na nakalagay dyan ay doon sa pagkatapos ng meeting nila sa townhouse ay nabigyan siya ng isang paper bag. At usually yung paper bag na yan, either 5 to 10 million po ang laman niya. Oo. Sir, kasi sa number 44 po siya eh. Wala, saan po banda yan? Yung sinasabi nyo na nabigyan siya ng paper bag. Kasi dito ko lang siya nakita doon sa kasama po niya yung pangalan ng mga kongresista. So, para lang po matapos na ito, sir, siya po ba ay nakatanggap o hindi? Nakatanggap po. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa
True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa